today we will talk about Gen Zs and how they deal with mental health. Before we start our kwentuhan, let's introduce first our Z Barkada who will join our discussion. Hi, I'm Kurt Gian Martir, also known as Gian, Eben, or Kurt, and I am 16 years old. Hi, I'm Kent, or you can just call me Kael, and I'm 18 years old, turning 19. Hi, I'm Chanel. I'm 15 years old, turning 16 next year. Hi, I am Jade and I am 13 years old as of now and turning 14. Hi, I'm Sabrina and I'm 15 turning 16 this year. Okay, thank you. So, okay guys, thank you for joining our kwentuhan for today. So, to begin with, bilang mga Gen Z, ano sa tingin nyo yung kaibahan nyo from the generation before and after you? So, ito yung Millennials and Gen Alpha. Sa tingin ko, ang difference namin sa Gen Alphas and Millennials is that parang more exposed kami sa media since before kasi parang hindi siya totally na-use yung media before, like cellphones, mostly puro mga televisions lang. And during those times rin kasi hindi pa nade-develop yung parang technology talaga fully. So, ang difference talaga nun as of now is that parang mas lalong innovate or mas lalong nag-develop yung technology natin, kaya mas lalong na-expose yung mga bagong generations tulad ng yun sa amin, Generation Z or Gen Z. Parang mas lalo kami na-expose sa media kasi nga dahil sa adjustments ng technology and innovations ng technology. Kaya marami na kaming nalalaman and marami na rin kaming parang nakikita mismo sa internet. Sa tingin nyo ba, yung characteristics na yan, yung pagiging exposed sa social media or digital transformed era, nakaka-apekto yun sa pagtingin nyo sa mental health? We're much more aware on our emotions from the social media. Kumbaga, mas nalalaman po namin yung mental state ng ibang tao, yung kahinaan namin. Mas lalo po kaming aware. Okay. So normally, di ba, yung mental health, ina-associate natin siya sa level ng happiness and level ng sadness, peace, or chaos. So para sa inyo, kung in your own words, maski short lang, how do you define being happy or happiness? Paano yung masabi na masaya kayo? I think the perspective ko, I define happiness as something na you really earn or you really gain. Kasi as a person na who really has that type of personality na kapag nagbibigay ko or nagre-receive ka ng isang bagay, doon na fulfill yung happiness ko bilang isang tao. But in my perspective lang siguro, kasi it really depends kung paano talaga nagkakaroon ng happiness yung isang tao. For me po, yung happiness ko is kapag may ginagawa po kayong mga bagay na alam nyong masaya or nakakapagbigay ng saya sa ibang tao. So, pero di ba, may definition kayo ng happiness. Meron bang in between? Halimbawa, anything na hindi nagpo-fall dun sa definition nyo ng happiness, automatically ba it makes you sad? O meron ng parang in between na parang wala lang? I think may in between naman yun. Kasi as what Sabrina said naman, kasi nakadepende rin talaga yung kasiyahan ng isang tao sa mga bagay na ginagawa nila. So, kung sakaling may bagay na or like someone, kunyari, parang yung person na yun or yung bagay na yun na parang kasama sa buhay ng tao, parang okay lang, parang okay lang sila na nandun sila, pero that doesn't automatically mean na parang sila mismo yung cause ng happiness nila. Ganun yung sabihin. Titingnan naman natin ano yung environment, we will try to identify yung environment nyo if it makes you what's the effect sa mental health nyo ng environment nyo. So may mga babanggitin akong keywords, then mayroon kayong placards dyan saying happy, sad, and may. So you will raise the placards corresponding to the feelings that you generate from the keyword na sasabihin ko. So, syempre, pag masaya, itaas yung happy. Kapag it makes you sad, and kung so-so lang or in between, may. Okay? So, ready? Okay. Family.
happy. O, dahil si Kael ay why? Ewan. I think sa ano naman, sa family kasi parang nandun naman kasi lahat ng bagay na parang, I don't know, parang makukuha mo na mismo. Like for example, kung parang kunwari, need mo ng tulong sa magulang mo, andun sila para sa'yo. Minsan kapag like wala sila, andun yung mga kapatid. Parang for me, okay naman sila na sa parang face na yung family structure ng happiness ko. Pero at the same time, parang although naman na family ko sila, I do not mean to offend naman. Parang naman, okay lang ako kung nandun sila. Pero that automatically mean na sila nagpapasaya. Parang nagpapasaya. So, minsan talaga, no, families natin, they also give us mixed feelings. Yeah. Hindi lang siya happy, hindi lang sad. Minsan may support, minsan may frustrations, kasi may expectations. Sige, next keyword tayo. Next keyword is siblings. Okay, sige. Dun muna tayo sa mesa. Why me? Well, most of the time, my brother just not being only there for me, but also sometimes it just gives me a hard time to take care of him. Though it's not really his fault because he's still young, but for me, I was always there for him whenever his parents aren't around. So it just gives me a multiple task and time to do something else, not just for him. So basically, you're overstimulated from taking care of your sibling and also doing your own things. Stops. Okay. Who else wants to share? Bakit ang ay, hindi ikaw. Ay, memo. Oo, may. Ano, for me po kasi, minsan, ang hirap po mag-take care of like, so mga bata kasi po. Kami, 5 po kami and 4 po yung kids na I have to take care of. So, minsan, I don't have time for myself. Parang minsan po, parang wala na akong alone time. Kapag kailangan ko ng alone time po, i-storeboy na lang ako o gano'n. And may mga times po na parang kailangan may gawin po ako, may ginagawa na po ako. So, parang i-invade po yung sarili ko pong privacy. Parang, hindi. Iba kasi yun sa akin. Hindi kita yung compare. Hindi, yun sa akin naman kasi when it comes to siblings naman, halimbawa si Kurt, okay naman siya sa akin kasi, you know, may sarili kasi siyang buhay. Sarili ka po. Okay, so parang hindi ko kasi siya mapapakailaman sa bagay na ginagawa niya. Kahit minsan si mami tsaka si daddy napipikon na sa kanya, wala rin kasi siya lang magagawa kasi agad buhay niya yan. So kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin niya. Pero when it comes naman to taking care or having responsibilities naman, doon ako medyo napipikon. Kasi si Kurt, hindi mo talaga, sorry. Hindi, kasi si Kurt kasi minsan maaasahan mo talaga siya in terms kapag busy ka ganon or like gusto mo talaga ng alone time, masasabihan mo siya. Pero kapag pusa talaga, yun yung part na mahirap siyang pag-aanuhin talaga, ganon. So, pero okay lang naman sa akin kung ako lang rin mag-isa mag-aalaga sa dalawa kasi again, lumalaki naman sila over time and hindi naman talaga sila hanggang bata every year. So, ayun, madali lang naman sa akin. Tsaka kaya may yung pinili ko kasi yun nga, nagkakaroon ako ng mixed feelings sa mga kapatid ko kasi nga, halos lahat yun lalaki, di ba? Tapos isa pa, badi ko. So, magkakaroon ka talaga ng mixed feelings. Pero okay naman sila sa akin. Jade. Well, para sa akin, nanay ko, parang, nung lumabas yung kapatid ko, parang, Ikaw ba? Tapos nung acting siya lumalaki, parang nagkaroon na ako ng tapos perspective doon about kung paano ba nag-grow up yung mga bata and kung paano nakaka-affect yung actions natin sa kanila. Like, kunyari, if hinampas ko yung kapatid ko, hampasan niya rin ako kasi parang ako yung nagiging ano niya eh.
mirror lang. Kukopihin ka niya. Ganun, ganun. Parang ako yung, Influence. yun, parang ako yung naging influence niya. So, paglaki. So, parang doon, parang nakakontrol ko na yung actions ko and yung emotions ko towards sa kanya. Para paglaki niya, hindi siya magagaya sa akin. Keyword ay schoolworks or ACADS basically. Ang daming may in fairness Ang alam ko, maraming sa inyo are doing well in school. Sige, let's see. Why may? Oh. Ikaw muna, Jade, since ikaw yung namin kanina. It really depends sa araw or school day kasi mostly sa loob ng school may mga kasama ako na nagpapasaya sa akin. Pero mostly kasi about sa schoolwork, sobrang tambak tapos nakaka-burn out na. So parang may na lang sa akin kasi nakadepende yun. It's either kahapon masaya ako kasi may mga kasama ako and onti lang schoolworks and the next day wala, sad na. Let's burn out. Okay. Both others. I think we heard naman. Yeah, sige. Cover. Boy. Okay. To me kasi, I do what I want. Especially in my free time. Naon. I say what I want, I do what I want. Kahit pag sasabihin ako, bahala sila dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Pero when it comes to school, there's also times na may nagpapasaya din sa akin na araw, tapos meron din na hindi. May mga tropa akong the only reason kaya kung bakit ako papasok ng school kasi sa mga tropa ko. Pero minsan din sa academics din. Pero there's times where academics is very, very hard to focus on. Even if you say na masayahin ka, stress ka, academics is always there pushing you behind because ayun lang ang magbubuhat sa'yo sa kinabukasan mo. So, masasabi mo talaga na kahit anong gusto mong gawin mo, kailangan mo gawin mo talaga yun. Yun para sa akin. Kahit madami, kahit stress ka ngayon, alam mo talaga na kailangan mo gawin mo. So, in between kasi ang academics. Anong feeling na nag-generate nyo with your household chores? Lahat mo. For me po, kasi po, may mga times na kasi yung gumawa ng mga household chores, like magluluto ka ng ulam sa bahay kasi wala nang maisip yung mga parents mo. Maghugas ng plates, pati parang kasi for me, nakakatulong ako sa parents ko kapag ganun. Parang iniisip na ma-gain ko ulit yung trust nila kapag ganun yung ginagawa. Parang good at vibes yarn. Yung ganun. So, kaya din po may times na nakakapagod or kasi po may mga times na gumagawa ka na nga po ng chores na yun. May sasabihin ulit po sila pagkatapos. So parang mas natatagdagan hanggang sa mapagod na po ko na mapagod. Okay. So, halimbawa, when you feel triggered, kunyari, you feel so sad, lonely, or you feel parang any intense feeling, pag triggered kayo, how do you cope? Ano yung ginagawa? Libangan. Like, anong libangan? For example, playing games or try to chat with your friends. Para at least yung mga friends mo, inform sila kung ano nararamdaman. Okay. How about others? Ginagawa ko yung mga hobbies ko. And minsan ina-isolate ko yan. Inisip ko kung ano yung dapat kong gawin. Yung mga ganun. Same kami. Pero kasi ang difference kasi nung nag-run kasi ako sa secret account. Yan o. Doon ako nag-run kadalasan. Pero yun nga, same lang kami ni Chanel halos. Hobbies, nagsusulat ako. Actually, may ginagawa na nga rin ako parang book. Pero exclusively lang sa mga friends ko rin sinishare. Ayun, tapos gumagawa ako ng mga ano yung sinabi mo? Ina-isolate niya sarili kasi
ano kasi ako, mabilis akong magkaroon ng outburst ng feelings talaga. Parang silak po ba? Yun. Kaya doon ko nakuha yung word, yung pangalan na silak po. So basically, you release. Iba-iba lang kayo ng, ng outlet, pero you release. Din naman sa issue ng self-harm, anong pananaw nyo? Is any one of you dumating sa punto na sumagi sa isip nyo na sobrang stress kayo dito self-harm ako? Maski hindi nyo naman totally ginawa, pero pumasok sa isip nyo. Yeah, nangyari sa Anong trigger? sa sobrang stress, yun yung pinaka-common eh. So, I think sa akin sa perspective ko. Paano saan nanggaling yung stress? School, family, peer pressure? Kapag nag-bottleneck na. Parang sa sobrang overwhelmed. So, meron, bukod dun sa kaninang term na sinasabi mo, burnout. So, nagkakaroon din talaga kayo ng outburst kapag talaga ulo. So, ano yung anong type ng self-harm yung pumasok sa isip? Scratching or physical. Yung scratching, ko yun, gets ko yun. Paano abusing yourself? You hurt yourself? Yeah, hurt myself. Parang ganun. Tinry mo or have you tried it actually or naisip mo lang? I've tried it. Yeah, I did try it. Pero as I was already healing, hindi na. Okay, who else? Basta lang. Oh, use ka na rin, no? So, what made you stop thinking about it? My friends. Pinakausap kayo na nagpa-enlighten ng Kasi actually nagkaroon kasi ako ng thought na gano'n. Tapos parang ang only person na parang nag-talk sa akin is one of my best friends. Tapos syempre yung dati ko. Yun, nakakausap nila ako about it and parang nagkaroon ako ng sense na parang ano ba yung tawag doon? Nagkaroon ako ng clear mind na huwag ko isipin masyado kasi that's literally not anything or not a way to solve things. What do you wish your parents know about your mental health? If there's one thing na sana sabihin nyo, sana alam nila na ganito na ikaw, Jay. Na about sa mental health, mostly prayers, di talaga yun masasave. Kasi parang yung need talaga dun is pag-uusap talaga, heart to heart. Hindi lang yung parang nakadepende lang tayo sa religion or pag-prayer. Who else? Parang same lang rin yung KG. Kasi minsan when you talk to your parents, which is nagawa ko na about or tungkol lang yun sa mental health, minsan tinatry talaga nila isingit yung religious studies yung mga beliefs nila, which is wala naman problema sa akin yun, pero kasi ang pangit lang Yung gusto natin ng warm pero parang napapalitan ng pikon gano'n, kasi hindi kasi yung person na kailangan mo talaga ng wisdom when it comes to your beliefs or religion. Minsan kasi talaga kailangan talaga physical words talaga na galing sa tao. Kaya ang gusto ko lang rin sa parents ko kahit pa paano is sana wag nila masyado isingit yung parang religious beliefs nila sa mental health. Kasi first of all, hindi naman kasi talaga parang gawa rin kasi ng tao naman yun I believe that naman. Pero at the same time kasi hindi rin naman kasi parang mapipigilan yung agad yung mental health na yun. Totoo naman, sasabihin natin, sa isip talaga natin yun, pero mapipigilan pa natin, di ba? Hindi naman mapipigilan agad yun kasi agad, pinagdadaanan tayo. So, thank you guys for sharing your valuable insights sa pagkakas natin ngayon tungkol sa mental health. So, maski ako marami ako natutunan kasi we were born in different generations and clearly yung strength and growing environment that you guys have is different from ours. So, it made me somehow understand how to listen more. Siguro, ang pinaka-takeaway ko dito is try to listen to understand than to respond. Kasi minsan mas
kailangan natin na may makikinig sa atin ng nakikinig lang talaga. Hindi yung nakikinig para mag-share din ng in rebut ng kanilang experience. Kasi if that happens, napuputo yung ating sharing dun sa. So, may nagkakaroon din ng misunderstanding or minsan hindi nagiging buo yung cycle ng communication. So, that's it. Thank you, guys. Yay!